Pilipinas ang oras sa 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Program Nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, nakatutok simula pa kaninang madaling araw. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Sa pangalan pa rin po ng nag-iisang Lakay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L Elaine Apit. Ngayon po ay Martes na. March tuloy. June 3, 2025. Marami pong mga maiinit na issue, kabilang na po sa atin pong tinututukan. Of course, itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Na kanina nga po nabanggit ni Senate President Cheese Escudero sa panayam ng 2x2 ni Nakatonying at ka Jerry. Ang sabi ng Senate President, maaantala itong impeachment process o proceedings ngayong buwan laban sa Vice President. Dahil nga mag-a-adjourn na po ang Kongreso sa susunod na linggo at sa huling araw pa ng sesyon, babasahin po yung Articles of Impeachment. At ang pinag-uusapan kasi, of course, tatawid na po ito mula 19th Congress. Tatawid na ito ng 20th Congress. Ay ibig sabihin nakasalalay na po doon sa 28th Congress ang magiging kapalaran ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Flash Report. Flash Report! Bago sa iba pang mga issue at balita talakayan sa ating programa, isang flash report, informal settlement na susunog dyan sa may Barangay Talabados sa Bacoor, Cavite. Nandyan ang ating kasamahan si RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sir El, kasalukuyang tinutupok ng apoy ang isang informal settlement dito sa Barangay Talabados, Bacoor, Cavite. At tinataya na nasa 30 kabahayan itong nasusunog. Ayon kay Anastasio Hanaban, yung barangay justice nitong Talabados, ay tinataya na nasa 60 pamilya o katumbas ng 150 katao yung mga apektado nitong apoy. Inaalam pa natin sa Bureau of Fire Protection sapagkat dating lang din nila dito sa area kung anong alarma na itong sunog. Sa impormasyon na nagkalap ng barangay justice, sinasabi na sinisilip nilang dahilan yung faulty wire dahil ang pinagmulan ng sunog. Nagsimula daw yung apoy sa isang bahay dito na walang tao at bigla na lamang daw yan na naglagablab at mabilis na kumalat sa mga katabing bahay. Sa ngayon ay patuloy sa paglikas yung mga residente dito at kanya-kanya silang salba ng kanilang mga gamit. 2 beses na raw na nagkaroon ng sunog dito sa area. Ang tabayanan yung karagdagang mga detalye sa ating pagbabalik. Ito si Giselle. Oo, Sister L, ito kakatanggap lang natin ng detalye. Sinasabi ng Bureau of Fire Protection, itinaas na sa ikalawang alarma itong sunog dito sa Barangay Talabados, Bacoor, Cavite.
Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Yan po ang ating flash report mula dyan sa Talabados, Bacoor, Cavite. Itinaas na sa ikalawang alarma. Ang ngayon po ay sumiklab na sunog dyan po sa nasabing lugar. Hoy, doon sa mga motoristang mga pasaway, pinag-uusapan natin simula nung mga nakaraang araw ng maghigpit lalo, of course, nang ipatupad ang NCAP o yung pong no contact apprehension. Kahapon mahigit sa 50 na mga pasaway, na mga pasaway na mga nagmomotor. Ito po ay ang binabanggit kasi ng LTO or ng MMDA rather. Napakarami pong mga pasaway na nagmomotor na nagtatakip ng kanilang mga plaka. Yan po, alam nyo ba, ay may kaukulang penalty. Kayo ay magbabayad ng 5,000 pesos. Kung kayo po ay mahuhuli, mapapatunayan na yung mga plaka ninyo ay intentionally ay tinatakpan po ninyo. May mga pasaway kasi na mga nagmomotor, nilalagyan ng kung anong pantakip. O para lang minsan magmukha lang na kunyari may nakalaylay na noong nakarami may nakasunuran ako yung motor. Mayroon parang scotch tape na nakadikit doon sa dulo, nakalaylay. So parang sa una anuhin mo lang, para siyang ina-assume mo lang na baka hindi niya napansin na nakatakip doon. Ayan, kunyari hindi sinasadya, no? Tapos yun pala sinasadya. Mga pasaway. Gusto lang naman palang makatakas. Nakakaloka kayo. Hindi nyo naman po kailangang mandaya. Meron namang window hour yung atin pong coding. Antayin nyo na lang na sa alas 7, diba? Start na ng coding. Tapos pagdating ng alas 10, wala na. O di tsaka kayo bumiyahe. Tapos pagdating naman ng alas 5, coding ulit. Tapos hanggang alas 8 na yan ng gabi. Tsaka kayo bumiyahe kung hindi na kayo coding, hindi yung mandadaya pa kayo at kunyari hindi nyo alam na may nakatakip dun sa motor nyo to avoid o para lang makabiyahe kayo, no? At para hindi kayo matikitan o mahuli. Ngayon pong may NCAP na, kitang-kita po yan sa camera. Kaya po yung mga pasaway natin, mga kababayan, wag naman po siguro maging pasaway. Sumunod na lang tayo sa batas. Pwede namang mag-commute na lang muna kung talagang may importante kayong pupuntahan. Wag naman tayong nanloloko. Pinagtitripan nyo lang yung mga enforcers, talagang intentionally tinatakpan ninyo. Actually, may iilan din ng mga naka 4 wheels, may nakikita ko. Yung plaka nila hindi, alam mo yung yung may conduction sticker, temporary plate, tapos may nakasalpak na isa pang plaka. Hindi naman sa nagiging malikot yung utak ko, no? Baka yung iba doon tatanggalin yung isa pagka-coding, tapos yung temporary, bawal na yun ngayon, na mahuhuli din po kayo. Yung iba kasing may bagong sasakyan, pinapayagan lang yan 5 days, hindi ba? Kung di ako nagkakamali, sorry dun sa mga paki-comment nga po, 5 days ba yun after mo mabili yung sasakyan, then after that hindi ka na pwedeng bumiyahe kasi dapat meron ka ng plaka. Doon yun sa dealer kung saan nyo po binili yung sasakyan nyo, doon yun kukunin. Dapat naman pinag-utos naman na yan na dapat after ng ilang days meron na agad plaka yung sasakyan. Yung ibang dealer meron na agad plaka mga 1 to 2 days lang meron na agad na bibigay na plaka yung ibang mga dealer. Mabilis silang magproseso. May mga dealer lang talaga na iilan. Ang tagal-tagal, mag-aantay ka ng buwan, hindi mo magagamit yung sasakyan mo kasi wala kang plaka. O kaya naman paalala, huwag po tayo maging pasaway. Opisyal na pong dineklara ng Pag-asa ang rainy season, pero kung mapapansin nyo, tuwing dinideklara ng Pag-asa ang rainy season, mainit. Diba? Parang, okay, tagulan na, tapos paglabas mo, sobrang init. Though may mga pagkakataon sa hapon na talagang umuulan na, kaya naman yung mga kababayan natin paalala, usong-uso na naman po yung mga sinisipo na tinuubo.
At ingatan natin ang ating mga sarili. 7 days from the date of purchase. Ayan, 7 araw. Simula nang mabili yung sasakyan. So after that, hindi ka na pwedeng bumiyahe. Dapat meron ka ng plate. May plaka ka na. Ang kukulitin nyo po dyan, yung mga dealer ninyo. Kasi madalas po yan naiipit lang sa kanila eh. Hindi nila agad pinoproseso. Pero dapat meron na po kayong plaka. Of course, ang mainit din na usapan na dahil kahapon ay opisyal na nga nanumpa sa kanyang tungkulin bilang PNP Chief, si General Nicolas Torre III. Ang sinasabi ng bagong PNP Chief, siya ay of course maliban sa peace and order na talaga namang kasama yan lagi sa direktiba ng Pangulo, tinututukan din po niya ito, sabi niya sa mga pulis, ang isa sa mga promise ay mga ipapatupad niya rather. Ayun pong Kyle, ano nga tawag doon sa ipapatupad niya, yung paramihan ng aresto. So, aresto po ito ng mga drug addict, yun po yung metrics na ipapatupad niya. Hindi po yung tataniman para maaresto, hindi. Ito talaga yung mga, sabi, yung mga lihitimo talaga, yung mga talagang mga lumabag sa batas, yung mga makatao pa rin. Hindi pwede yung sige para lang magandang performance mo. Eto na, hindi po ganon, okay? So dapat makatao. Pasok pa rin sa human rights, sa karapatang pantao. Yun po ang tinutukoy ng bagong PNP Chief. And of course, natanong din siya dun sa posibleng arrest order ng ICC laban naman po kay Senator Bato de la Rosa. At sabi niya pinaghahandaan nila yun or nakahanda naman ng PNP just in case may possible na arrest order. And of course, ang sabi niya kay former Presidential Secretary Harry Roque, ang former Presidential spokesperson Harry Roque po kasi ay nahaharap sa kasong human trafficking dahil po dun sa, kung maalala ninyo yung Pogo issue dyan po sa may anong lugar nga siya? Lucky South 99 dyan sa may Porac sa Pampanga. At sabi niya sumuko ka na. Sumuko na lang daw itong si Attorney Harry Roque at harapin of course yung mga complaint laban sa kanya. Pag-uusapan natin mamaya ang iba pang mga issue, of course mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Puntaan muna natin ang ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Dahil siya ay mayroong nahuli na malakas siyang nanonood, nakikinig sa atin. Dito lang yan sa may Barangay 1A3 sa may Villamor Airbay, Villamor. Dito yan sa may Pasay City. Ninong Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sino ang iyong nahuling malakas siyang nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga? Sherwin! Uy, Aratilis yan Mr. L. Oo. Dito sa Barangay 183, alam mo yan? Ay, oo, nangunguha ako niya nung bata ako. Ano yan, Aratilis ba tawag dyan? Oo, dahil dito sa Barangay 183 sa Pasay City, panahon na ng Aratilis. Kung hindi ko alam to, rich kid kayo. Yan, kasi itong pambansang putas namin nung bata kami. Yes, tama. Yan, naku, mamula-mula. Nagsisimula ng... hinog na yan. Naging pulang-pula to. Itong Aratilis na to. Pag naging pulang-pula na to, napakatamisan nito. Yes. Kaya naman ngayon, tignan mo, ang dami ng bunga. Ang baba lang, tignan mo, abot na abot. Yan, mga... ay, wow! Alam mo, may kwento ako dyan ni... Manilaw. Alam mo dyan, may kwento ako dyan ni Ninong Sherwin. Ako nung bata, nakipag-unahan ako sa ibon. Kasi pag umaga, yung kinakain nila yan. Pag nilagyan sa lupa. Oo, kinakain nila yan eh. Minsan, nasa puno pa lang. Oo, tinutukanan ng ibon yan. Ang masarap dyan, syempre, yung alaala na kapag
bata ka, yung mga ganitong prutas yung talagang pinupuklutan mo. Yes. Ito si tatay, laking aratilis ka rin ba tatay? Oo, dahil laki po rin ako nakain dyan kasi nangunguha po ako ng hinok. Diba? Oo. Abot na abot kasi titikasin mo lang. Opo, tingwa ka yan. Naghahanap ako ng hinog, tapos manamis-namis daw eh. Oo, diba? Kaagaw ka pala ng ibon. Kaagaw to ng nakikinig sa radyo. Ay, wow! Ang cute ng transistor radio ni tatay. Diba? Oo. Yung kanyang transistor eh, hawak-hawak ka. Siyempre, DJ Richard. Umi-echo. Pangalan ka tatay? Danilo Villegas po. Si tatay Danilo Villegas. Ano yung parang may Villegas yung kamisani sa radyo. Oo, meron. Baka po kaplito ko yan o kumagana. Si Justin Villegas. At Tatay Danilo, ikaw ay palaging nakikinig ng radyo. Opo, gabi magdamag po kung madaling araw sa mga balita. Updated po ako riyan. Ba naman si Tatay Danilo. Nakatune in sa radyo, nakatutok sa radyo. At ngayon, hindi lang siya ang nakatutok, pati yung mga barkada niyang nandito sa labas. Kayo rin po ay nakikipakinig na. Opo. Pangalan niyo po? Alex Javier po. Yeah. Tatay Alex. Si Tatay Danilo. At magbarkada. Opo, magbarkada po kami. Ayan, ang importante sa magbarkada, bukod sa nagsishare na sa Aratiles, nagsishare pa sa radyo. Nagsishare pa sa radyo, ano? Oo. Opo, tingmaga po yan. Yan ang libangan nila na habang nagpapalamig, nagpapahangin dito sa labas ng bahay, nakikinig ng balita kasi wala kay kuryente. Wala po, Karil, alas 12 pa po. Ay, bakit? Ito, nag-battery po ako radyo. Dalawa po ang radyo ko, isang di kuryente at di battery po. Aba naman. Aba naman si Tatay Danilo, iba. Tawagan na natin sa Meralco. Sa Meralco dito sa Barangay 183 sa may anong street to? 821 po. Alas 12 po kami walang kuryente. Hanggang ngayon po, wala pa. Naku. Sabi ko, bawasan yung bill nyo sa kuryente. Ay, pag pumaningil sila, bawasan po naman nila. Meralco, yan, nananawagan na si tatay. Tama po, tabit na po yung kami dito. Magtabak na po kami, hindi nakakatulog. Naku, kawawa naman. Alright eh. Hindi ba nakakatulog? Dahil walang kuryente. Dahil puyat si tatay, bigyan mo na. Oo, sino pa pa rin tumakanaw sa umaga? Deo, makalma po. Sila kay Mayor, syempre. Oo. 1,000 pesos. Bigyan ng 1,000 yan. Deo, kawawa sa DCRH. Salamat po. Thank you rin, tatay. Dahil ikaw inaantok na, lalo kang aantokin sa vitamin E. Para makatulog na. Para makatulog. Vitamin ko to. Ayan. Alam na alam. Emperador. Ayun. Po, sa DCRH po. Maraming salamat po sa inyo. Ito mo, lumakas. Lumakas bigla. Oo, hindi na inaantok. Vitamin E ko. Wala yung antok. Tawakan ng vitamin E. Salamat po sa inyong padala. Ayan. Thank you rin po sa pakikinig. Tsaka syempre may katerno yung vitamin E. Ang DCRH grocery. Ayan, may pulutan ka na, Tatay Danilo. DCRH sa inyong grocery. Tamang-tama po sa amin ito. Ngayon po, magdamag kami. Iluluto ko na po ito. Ayan. Po kami okay. Iluluto na yung bote ng vitamin E. Iluluto. Dahil ayaw nila kayo na walang laman ng tiyan mo palagi. Pero tatay, meron kang naimbag na bigas. Ayan, naimbag na bigas. Sabigay niyo po sa amin. Tama-tama po, wala pa akong pangluluto po ngayon. Okay. Sakto. Ayan, sakto. Naimbag na bigas. Ayan, naimbag na bigas. Masarap na imas. Naimas. At siyempre, dahil nakasando ka, tatay, papalitan natin. Ayan, pasuotin ng t-shirt. Puting-puti na DCRH t-shirt, isuot mo Lunes hanggang Biyernes, hindi yan mangingitim. At isuot mo pa next week, hindi pa rin yan mangingitim. Yan na. Salamat po, sir, bigyan nyo pong t-shirt. Thank you, DCRH. Pero na po, isuot ako. May pagyayabang na ako, sabihin ko, meron na akong t-shirt ng DCRH. Aba naman si Tatay Danilo, iba? Talaga lang si Tatay Danilo, talagang good to man to. Oo, nabuhayan talaga nabuhayan eh.
Oo, di ba? Gigising ka, makikinig ka ng radyo at paglabas mo ng bahay, na-tsempo mo DZRH, meron kang 1,000. Yes, di ba? Salamat po! Maraming salamat sa DZRH. Pero na po kami pambiling ulam. Ayan. Thank you rin po sa pagtangkilik. Kaya naman ako, Sister El, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga tangkilik sa ating programa sa DZRH. At syempre sa mga nais manala ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod natin winners sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, mula dyan sa Barangay 183 sa Villamor, dyan po sa Pasay, dito sa lungsod ng Pasay. Congratulations kay Tatay Danilo. Tingnan nyo sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Lagi nyo pong lalakasan ang inyong mga radyo, ang inyong mga TV, ang inyong mga cellphone. Dahil kapag kayo po ay naaktuhan ni Sherwin, instant, meron po kayong 1,000 pesos. May grocery na kayo. And of course, mayroon pa po kayong bigas plus ang DZRH t-shirt. Kaya naman spread the word. Alam nyo na ha, yung mga kamag-anak nyo, sabihan nyo makinig kayo sa DZRH. May 1,000 agad kayo doon. Huwag ka, saan ka nakakita? Nakikinig ka lang, makakakuha ka na ng 1,000. Kaya naman congratulations at maraming salamat sa lagi pong mga nanonood at nakatutok dito sa atin sa DZRH. Magbabalik pa tayo at mamaya marami pa tayong mga pag-uusapan, mga balita, issue. Of course, mamaya puntahan natin ang ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Magbabalik tayo, Pilipinas ang oras, 8:31. Ang oras na yan ay Damdamin Bayan. Balik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Sa pangalan pa rin po ng aking partner, sila kay Mayor Deo Macalma. Ako pa rin po ang inyong nakakasama, Sister L. Elaine Apit. Balitaan nga muna natin, kumustahin natin ang Malacanang ngayong araw po ng Martes. Ano ba ang mga ganap dyan sa Malacanang? Si Pangulong Bongbong Marcos mag-i-inspeksyon daw po dyan sa NAIA o sa Ninoy Aquino International Airport. Anong oras pupunta ang Pangulo? RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth? Sister L, bibisitahin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Ninoy Aquino International Airport mamayang hapon. Sisilipin ng Pangulo ang improvement sa NAIA Terminal 3 sa ilalim ng Public-Private Partnership ng gobyerno at ng New NAIA Infrastructure Corporation. Napag-alamang simula ng i-turnover ang operasyon noong Setyembre ng nakaraang taon ay sumailalim na sa serye ng upgrades ang paliparan. Layo nitong mapahusay ang serbisyo, gawing maginhawa para sa mga pasahero at gawing moderno ang pasilidad. Bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyon na makapaghatid ng world-class infrastructure sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Sa gagawing inspeksyon ng Pangulo, inaasahang magkakaroon ito ng walkthrough sa airport kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority at NNIC. Ilalatag din sa Presidente ang ongoing transformation ng NAIA. Sister L? Ms. Leth, aside dito sa pagpunta ng Pangulo dito sa NAIA, ano pa ang kanyang schedule ngayong araw? At may balita na ba tungkol dun sa mga nagpasa ng courtesy resignation? Kailan daw ang announcement ulit? Ayan, nag-aabang pa rin tayo niyaan ng mga susunod na anunsyo mula sa palasyo. Pero so far, yun pala yung schedule ni Presidente para ngayong araw. Malaman natin mamaya kung mayroon ba siyang sectoral meeting ngayong araw ng Martes o kung ano pa yung schedule niya para ngayong umaga. Alright, maraming salamat, Ms. Leth. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat mula po dyan sa Malacanang, RH14, Ms. Leth Narciso. Sa mga nagtatampo kay Mayor Deo, sabi kasi dito ni Joseph Habunala, Sister L, next time pag-a-absent sila kay, magpaalam po siya para di kami umasa.
Grabe naman yan. Grabe naman yung hugot nitong si Joseph. Okay lang yan, sir. Alam mo, pagbigyan na natin ng lakay mayor, paminsan-minsan lang siya mawawala at baka tomorrow ay nandito na siya. At hindi po ako nangangako bilang isang vice mayor ng Star City. Vice Mayor Star City. Ang Mayor Deo po, baka bukas ay nandito na sa mga nakakamiss po sa kanya. Mukhang naayos na niya yung mga dapat niyang ayusin at baka bukas ay nandito na po siya, or kung hindi man po bukas baka Thursday ay nandito na po ang lakay Mayor Deo Macalma. Marami ang nakakamiss at may mga nagsasabi na baka naman na-appoint na. Nasa Malacanang na. Sabi naman ng iba, nasa Dahig. Alam nyo po talaga, may mga pagkakataon na kailangan din talagang unahin din muna yung mga personal na kailangang asikasuhin. At pagkatapos naman bumabalik naman. Hindi naman nawawala, kayo naman. Minsan-minsan lang sila kayo magbakasyon ng medyo mahaba-haba. Ito po kasi kanyang pagbabakasyon na mahaba-haba, may importante siyang ginagawa. Kaya naman kailangan lang po muna niyang unahin itong mga personal na dapat asikasuhin. Pero shout out natin yung mga nakatutok. Sabi dito, press secretary na ba sila? Sabi ni Jok Lastima. Ayan, hindi pa naman, wala namang ganun, kayo naman. At saka kung alam nyo, sa totoo lang, ito po kung ang lakay Mayor Deo ay mayroong interest o gustong pumasok, magkaroon ng posisyon naman sa gobyerno, alam ko even before may mga nagkaroon na ng mga offer kay lakay. Hindi naman po siguro ilihim. May mga ganun po na parang inaalok sa isang posisyon dahil sa tingin nila or ng mga previous din na mga nagdaang administrasyon, capable ang lakay mayor. Pero syempre ang lakay Mayor Deo Macalma po ay yung passion niya ay nasa broadcast. Mahal niya yung ginagawa niya. Kaya siguro yung mga numuhula-hula, yung mga haka-haka dito na, nako, baka may posisyon na, inalok na, hindi nagsabi, ganun. Hindi po ganun sa lakay. Hindi niya po ako iiwan sa ere. Diba? May pag-ganon. Pero alam nyo, sa mga nanonood, nakikinig sa atin, eto na, ang mga makukulit pa rin na dumaraan dito sa may EDSA busway, ang DOTR SAIC. Wala nang mahuling dumaraan sa EDSA busway dahil po sa NCAP. Ayan! Tumitino talaga pag alam na mayroong nakakakita sa kanila. Alamin natin ang buong detalye, RH5, Val Gonzalez. Val, may mga nakabantay pa rin ba dyan kahit may NCAP na tayo, Val? Meron na. Merong nakabantay pa rin na. At ang hinahanap ngayon ng mga operatiba ng DOTR SAIC o yung Special Action on Intelligence Committee for Transportation, ito yung DOTR SAIC Sister L, ang hinahanap ay yung mga violator ng EDSA busway, yung mga dumaraan ng EDSA busway. Okay. Ito ay dahil sa mahigit 2 oras nang nagsasagawa ng operasyon. Itong mga operatiba ng SAIC. Pero, Sister L, wala silang mahuling dumaraan. Wala. Dito sa lane. Wala na. Val, wait lang. Sa mga nakikinig sa atin kasi sa radyo, hindi nila nakikita tong picture na to. Hanep yun nasa gilid lang, nakasilip. Ayan. Kung dati-rate, doon sa ating mga nakikinig, doon sa ibang mga araw na operasyon ng DOTR SAIC, isang oras pa lamang na operasyon ay hindi na bababa sa 10 yung kanilang nahuhuli. Pero kakaiba na yung araw na ito. Dahil sa mahigit 2 oras na pagsasagawa ng operasyon, wala silang mahuling dumaraan dito sa exclusive lane para sa mga bus. Sabi nitong si DOTR SAIC Media Coordinator Kim Asis, nag-iingat na sa pagdaan sa EDSA bus carousel ang mga motorista, lalo na ang mga motor rider. Ito niya ay walang ibang dahilan kundi sa takot sa umiiral na non-contact apprehension policy o NCAP. Yan yung kagandahan. Nakikita na natin ngayon, Sister L, yung kagandahan nung pagbabalik muli
doon sa panghuhuli sa pamamagitan ng non-contact apprehension ng NMDA. Samantala, eto pa, Sister L, yung obserbasyon ng DJ Ratios, dahil pa rin sa NCAP, sa pangkagandahan, nawala na rin ang mga namumutaktak, nawala na yung mga namumutaktak na bilang ng mga habal-habal motor riders na naka-uniforme pa, Sister L, ng motor taxi companies at nangungontrata ng mga pasahero sa harap ng hilera ng mga bus station dito sa EDSA Cubao, Quezon City. So Val, yung binabanggit mo, so may mga ganun pala. Alam ba to, aware ba dito ang LTO dito sa mga nagpapanggap na motor taxi, 'di ba? Yung mga katulad nitong Joyride, Angkas. So mga nagsusuot lang sila tas nangungontrata, nagsusuot lang nung long sleeve, 'di ba? Long sleeve ang suot nila diyan gusto ko yung binanggit mong nagpapanggap dahil yun talaga yung akmang salita para sa kanila. Ito yung naka-uniforme, yung mahabang damit na nakalagay yung motor taxi company dun sa kanilang mga suot-suot. Pero sila ay mga habal-habal dahil kumukuha sila ng pasahero hindi na sa pamamagitan ng application, yung ride-hailing apps, kundi nangungontrata na lang. Napakarami niyan dyan sa kaban ng EDSA, maging dyan sa bahagi ng Bonifacio dito sa Quezon City. Pero dahil dito sa panghuhuli ng mga violator sa pamamagitan ng non-contact apprehension ng NCAP, abay, nawala na rin sila dyan sa kahabaan ng EDSA. Ako si Val Gonzales, DJ Rachel, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Ang lupit no, yung mga ganong modus din, nung ilang mga pasaway na nagmomotor. Parang kolorum kasi yung dating nila dahil nangungontrata, babiyahe. Hindi naman pala sila authorized o hindi nakarehistro doon sa mga motor taxi, mga ride-hailing app. At nagsusuot pa ng mga uniform. So sana napagtutuunan din to ng pansin ng LTO, LTFRB, lalo na din po yung mga ride-hailing app. Kasi kapag na-involve yung mga yan sa mga hindi magandang gawain, makakaladkad din po yung inyong pangalan, yung kumpanya ninyo. Kasi pagka di ba, minsan i-assume natin, rider to ng ganitong ride-hailing app kasi ganun yung suot niya. So paano kung katulad nung binabanggit ni Val, nagpapanggap sila, hindi naman talaga sila totoong nagtatrabaho doon at nangungontrata nga po ng mga pasahero. Napakadelikado po di ba? Ang dami-daming na-aksidente dahil sa yung iba talaga hindi naman natin nilalahat. Marami pong mga reckless driver na talaga naman kung makasingit kapag siguro dyan sa may EDSA, kahabaan ng EDSA, sa mga mabuhay lane, dito sa may area ng show, mga matitino na yung mga katulad nila. Pero kapag napunta ho kayo dito sa mga lugar, lalo na dito sa mga lugar na walang NCAP, na hindi pa po muling ipinatutupad yung NCAP, ang dami pa rin talaga Ang dami pa rin talagang mga pasaway na akala mo nagmamadali. Nagmamadali yata silang mawala sa mundong to. Kasi hindi talaga sila nag-iingat. At ang masakit pa po doon, meron silang pasahero. Kung kayo po ay may pasahero, nasa kamay ninyo yung buhay niyan. Dapat iniingatan ninyo, hindi yun pong makasingit kayo, kala nyo yung kalsada ginawa para sa inyo lang. Diba? Marami din pong mga four wheels na ganyan. Makapag-overtake, akala mo laging may emergency, bubusinahan ka pa ng napakalakas. Paano, lumipad ka kaya? May sasakyan sa unahan O kaya paano kung may tumatawid? Ugaliin sana natin sa mga nakikinig sa atin ngayon. Alam ko, marami nakikinig na mga taxi driver, grab driver, in-drive driver, o mga naka-private man po yan. Kapag ka nasa pedestrian po tayo at walang mga traffic o mga stoplight, ipaprioritize po natin yung pedestrian. Kapag ka mayroon pong nakatayo dyan, natatawid, huminto po tayo. Hindi yung kapag ka may nakita tayong tatawid para tayong nakikipagkarera. Hindi po ganun yun. Mag-give way po tayo dun sa pedestrian. Hindi po dapat yung tipong akala mo kung, may tatawid, magmamadali ako. Hindi po ganon. At ang sana po ay nakikita natin na kapag ka disiplinado ka, hindi po nagbubuhol-buhol yung trapiko
kapag ka nagbibigayan yung mga motorista, mas nagiging smooth. Pero kung lahat kayo gusto nyong mauna, ay ba talaga magbubuhol-buhol kayo dyan, magbabara talaga, mag-choke kayo dyan, hanggang sa may magbanggaan, mas lalong magbabara ang kalsada. At kapag ka malapit ka na sa pedestrian lane, bumagal ka na. Konting preno na. Para po yan signal doon sa nasa likod mong motorista na, okay, sige, babagal din ako kasi bumabagal to, di ba? Hindi pwede yung biglang preno din. Baka maaksidente din yung nasa likod ninyo. So, yun po ay courtesy doon po sa ating mga kababayan na tatawid. Pero kung may stoplight naman, of course, doon din naman po sa mga kababayan natin na tumatawid. Kung may footbridge po, parang awa nyo na, gamitin nyo naman. Hindi naman po nilagay dyan yung footbridge para maging design. Ay nako, kasi marami tayong mga kababayan, mga pasaway, no? May footbridge. Tapos sa baba dumadaan. Bakit? Diba? Ayaw mong umakyat. Ang dami-dami problema sa Pilipinas. Sinuuna mo yung katamaran mo, aakyat ka lang, 'di ba? Sobrang taas. Yung mga Mount Kamuning daw na mga tulay, mga footbridge. Okay lang po siguro yun. Kaysa naman masagasaan kayo, anong gusto niyo? Mapagod kayo o mategi kayo, 'di ba? Mamili, dalawa lang 'yan di ba? Kung yung motorista ay hindi maingat, delikado din po 'yan. Anyway, puntahan nga muna natin ang report ni Edwin Duque. Dahil mayroon pa ring mga illegal na nakaparada dyan daw sa may mga Caloocan. Yan naman po ay nasampulan ng Metropolitan Manila Development Authority. Detalye balita mo, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Bisilin, no? Nakasanayan na kasi ng ilang mga residente rito sa may Bacaba ng 7th Avenue na ginawang paradahan, lalo na yung mga namamalengke at yung mga residente na ilang beses na ito nga inoperate ng MMDA, pero mukhang nakalimutan na nila na ang mabuhay lane ay bahagi pa rin ng monitoring ng NCAP. Kaya tuwing may mga nakaparada rito ay namumonitor sila ilang mga sasakyan ng mga residenteng nakatira ang inabutan, pero agad naman dumating, pero within 5 minutes dapat nakikita yung mga motorista, pati yung mga sidecar at mga motorsiklong sigel na nakaparada at kumakahit bumibili. Nasa bulan din, kinwestiyon pa nila yung MMDA, bakit na agad silang kinikitan? Noon pa man, laging nag-ooperate nga, sabi nga, kapag walang sasakyan, walang driver, automatic yan ay hatakin. Pag may driver namang inabutan within 5 minutes, yan yung titikitan. Yung iba, kumakampi pa yung ilang mga kaanak, bakit daw kailangan tikitan, nandiyan na walang pinaliwanag ng MMDA na ito yung batas para madisiplina yung mga kalsada na hindi dapat gawing paradahan, lalo na yung mga mabuhay lane. Nasa pulan din yung nasa EDSA, Thompson Road at iba naman sa may bahagi ng MacArthur Highway. Kaya kanina yung ilang pampaserong jeep ay medyo malinis. Yung MacArthur Highway, pag galing ka ng monumento, kanan to MacArthur to Bulacan, yan yung isang pinagdahilan ng mabigat na daloy ng trapiko dahil nga yung mga pampasaherong jeep, binigyan sila ng pagkakataon na maka-pick up. Ang nangyari, ginagawang terminal, yung southbound pakanan ng MacArthur to Bulacan. Kaya isa yan sa mga hinigpitan ng MMDA na kasi kapag na-traffic dyan, Ellen, at nag-stuck yung sasakyan pakanan, apektado yung sasakyan ng mula EDSA na paikot ng monumento papunta naman sa Rizal Avenue. Kaya tama lang yung dapat giningas ko na tuloy-tuloy yung operasyon para maginhawa naman yung dadaan ng monumento na pupunta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kanina pinag-usapan mo, speaking dun sa mga dapat tumawid, dapat gamitin yung mga overpass. At alam mo bang itong 3 overpass dito sa kaban ng mula sa Ngandaan, sa Caloocan, meron dito sa may UE, meron dyan sa may malapit sa monumento. Hindi natin na alam kung bakit meron namang batas na dapat gamitin yan para nakalagay pa nga dyan may namatay na rito. Pero makikita mo, may namatay na pero may tumatawid pa rin. Marami pa rin tumatawid. Kung saan yung bawal, doon lang dinadaanan, lalo na itong mga pasaway na mga iba, hindi naman lahat itong mga pampaserong jeep. Pero
magtataka ka bakit dapat ikpitahan gamitin yung batas. Yes. Kung talagang gusto nating madisiplina at maginhawang daanan yung kalsada, ay ipatupad yung batas. Ay kahit papaserong jeep. Pati yung mga lalatigo na, pati yung mga e-bike. Ay minsan may biglang kakaliwa, biglang kakanan, biglang aatras. Kapag na-aksidente, ang magiging problema yung nakabangga. Kaya dapat, isa lang ang dapat gawin. Ipatupad ang batas. At wag sabi nga tapos na ro eleksyon dapat ipatupad na at wala nang masasagasaan. So tuloy-tuloy yung operasyon ng MMDA dito sa iba't ibang bahagi ng Mabuhay Lane, dito sa bahagi ng Caloocan at boundary ng Malabon. RS-23 Edwin Duque nagulat sa Disa Ridge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Magbabalik tayo, Pilipinas ang oras, 8:55. Damdamin Bayan. $8:58 ng magandang umaga. Di ba na meron tayong dagdag bawas ba sa presyo ng produktong petrolyo ngayong umaga? At yung actually ang good news dyan, yung mga misis dahil ang LPG po, yung presyo ay bumaba sa unang araw ng Hunyo. Pero yung atin pong presyo sa produktong petrolyo, nung nakaraang linggo dagdag bawas din. Tapos ngayon din po ay dagdag bawas. Sa gasolina, 40 centavos ang itinaasa sa kada litro ng gasolina. Epektibo yan ngayong araw, Martes. At ang diesel ay 30 centavos din ang dagdag sa kada litro. At ang kerosene ang bumaba. Pero yan po ay 10 centavos lang. Mararamdaman ba yung 10 centavos? Ay, nako. Sige na, tama na nga yan at baka ma-stress lang tayo. Okay, pero sa mga sumasakay ng LRT, sabi na, di na daw ramdam. Sabi ni Kyle yan, Ay, sino nagsabi? Si Tita Malu pala. Hindi daw ramdam yung 10 centavos. So, kasi, grabe. Huwag na lang kayong magbawas. Tapos babawiin din nyo naman yun. Wala na daw candy ngayon na 10 centavos. Totoo naman, wala ka nang mabibili ngayon. Yung 10 centavos parang kung isusukli sa'yo, kahit sabi mo na keep the change, masama pa yung loob nun kapag yung tindera yung sinabihan mong keep the change, baka sabihin, ibato ko kaya sa yung sukli mo. Pero alam mo, yun yung masalimuot na katotohanan. Papatikimin ka ng rollback. Mga senta-centavos lang yan Pero pagka tumaas naman, bawing-bawi, mahigit piso lagi. Ano bang ginagawa kasi natin? Kumusta kaya ang magiging takbo ngayon ng Department of Energy, ang paboritong ahensya nila kay Mayor Deo Macalma? Pero yung kanyang paboritong sekretary na isa nailipat na so abangan natin yung magiging takbo dahil may bago ng mamumuno dyan sa DOE. Pero yung binabanggit ko po na mga sumasakay sa LRT, MRT ay alam nyo po ba, hindi nyo na po kailangan ng pera o kaya kung kayo po ay laging walang cash at lagi po kayong cashless transactions ang gusto po ninyo. Ayon po sa Department of Transportation, pwede nyo na pong gamitin ang inyong mga debit cards, credit cards at e-wallets para po magbayad ng pasahe sa Light Rail Transit o LRT at Metro Rail Transit o MRT. Simula po yan ngayong July. So, ito po ay para, sabi ng DOTR, ay maiwasan na yung napakahabang pila lagi sa mga istasyon ng trains. Lalo na po kapag bibili tayo, yung mga... pero paano pala yung mga... So kahit single ticket journey, okay lang.
Sabi po kasi ng DOTR, sa halip na bumili at mag-reload, kasi po yung beep cards, kung kayo po ay gumagamit nun, yun po ay pwede nyong loadan o yung mga stored value smart cards na ginagamit sa LRT at MRT. Ano po yun, niloload po yun, diba? At yun po ang itinatap natin para tayo ay makapasok at makalabas ng istasyon bilang yun po ang ating pamasahe. So, ang sabi po ng DOTR, ngayon pwede nyo nang itap lang sa inyong mga cellphone, yung card, yung para po kayo ay makapasok. So, pwede na. May QR code siguro, may specific na. Kasi di ba sa ibang bansa may ganon, igaganon mo lang, mariread na nila, pwede ka nang makapasok. So, yun po ang ipapatupad para po yung mga turnstiles na tinatawag, yun pong umiikot. Pag pumasok kayo, mga matigas yun kapag hindi ka authorized or walang load yung card mo. Pero yung turnstiles na po yun, kapag tinap nyo, di ba, malambot na siya, pwede ka nang pumasok. So, yun po ay sabi ng DOTR, mag-start sila mag-deploy nitong cashless turnstiles para po sa mga automatic fare collection o yung pong AFC system sa susunod na buwan. So, maganda ito, no? Kasi hindi na hassle para pumila, bibili. Kung mayroon ka nang nasa phone mo na, tatap ka na lang, recognize na, mariread na agad nung system, mabilis nga to. Ito pong system na tinatawag na bago po na gagamitin sa LRT at MRT, yun pong automatic fare collection o AFC system, at yan po ay nakatakda na i-implement next month sa July. Wala pa pong inilalabas na eksaktong petsa ang DOTR, pero nabanggit na din po ito ni Secretary Dizon nung mga nakaraan, pahapyaw lang. At mukhang ito po ay parte ng mga ginagawang pagpapaganda lalo ng operasyon ng ating mga pampublikong transportasyon. Maganda to dahil lalo na pag rush hour, sobrang dami ng mga sumasakay. Di ba yung mga estudyante, kung ikaw ay nagmamadali at gusto mo nang mabilisan lang, pwede. At may option pa rin daw sa beep card, niloloada ng malaki para di na rin pipila. Ayun, oo, tama. Kapag kasi yung beep card mo, di ba yung beep card LRT, MRT na yun, pwede na siya. So, pwede rin siya dun sa mga bus na kapag papunta ng BGC, alam ko may mga bus dyan, pwede mo din pong gamitin yung beep card na yun, na nare-read din po yun ng system nila at na-acknowledge, part siguro yun, para nakacentralize sa system po nung kumpanyang yun pong beep cards, kaya nare-recognize or pwede nyo rin silang gamitin para magbayad dun sa mga bus. Yung area ng BGC ko pa lang na-try, pero sa ibang area hindi po ako sure dahil hindi ko pa naman natatry. So, ayun, maganda yan para iwas naman yung ating mga kababayan sa matinding pila, lalo na kapag may buntis, may kasamang baby at of course yung mga senior citizen natin. Kailangan na mabilis yung though mayroon tayong tinatawag na priority lane naman para po sa kanila, pero mas okay pa rin yung the surroundings itself maayos para hindi overcrowded. At nagagamit na rin pala sa ibang convenience store. Para din na palang sa ibang bansa, naka-centralize na. Nagagamit na yung mga cards sa ibang bansa kasi pag nagpunta ka, yung cards nila naka-centralize yun. Lahat yun, transport, resto, magagamit mo yun. So at least nagano na tayo kahit papano. Meron na tayong mga advanced technology. Ayan. The evolution. Parang evolution ng tao. From Homo sapiens. Yung Homo sapiens, highest form of animal. So tayo po ay mga Homo sapiens, pinakamataas na uri ng hayop. Uri ng hayop. Samantala, puntahan nga muna natin ang update mula dyan sa Senado. 3 cabinet secretary sa salang ngayong umaga sa Commission on Appointment. Sino-sino ito at sana makahabol pa, no? Alamin natin. Alam ko marami ang sasalang pa sa CA, pero ito ay 3 pa lang muna, cabinet secretaries. Sino-sino sila? RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond.
Elaine, tatlong miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang sasalang ngayong umaga sa makapangyarihang Commission on Appointment o CA. Ito ay sina Secretary Henry Roel Aguda ng Department of Information Communications Technology o DICT, Secretary Vivencio Vince Dizon ng Department of Transportation at Secretary J.B.J. Ruiz ng Presidential Communications Office. 9:30 ng umaga ang schedule ng pagsisimula ng CA Committee hearing sa kagustuhang matapos lahat ang tatlo sa maghapon. Anuman ang magiging desisyon ng CA Committee sa kanilang confirmation hearing ay hindi pa maisasalang sa plenary ngayong araw kundi isasabay na sila bukas pagkatapos naman ng confirmation hearing ng mga foreign service officers ng Department of Foreign Affairs, mga constitutional commissioners at senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagsalang sa CA sa tatlong kalihim ay sa gitna ng hininging courtesy resignation ng mga cabinet secretaries. Mahalaga na makalusot sa Commission on Appointment ang mga ito ngayon bago magbakasyon ang 19th Congress. Dahil kapag hindi sila na-confirm ngayong nakasesyon ang 19th Congress, kailangan nilang i-reappoint muli ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabalik sesyon sa susunod na Kongreso. Matatandaan na sina Secretary Aguda, Secretary Dizon at Secretary Ruiz ay ilang buwan pa lamang na nakaupo sa kanilang pwesto. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat kay Raymond Advaz. So abangan natin yan. Kung lulusot ba agad, abangan po natin yan mamaya. Samantala, puntahan muna natin si RH15 Giselle Ricafort. Update tayo sa nangyaring sunog dyan sa may barangay Talabados sa Bacoor, Cavite. Naapula na ba, Giselle? RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Sister L, pinataya na 75 pamilya o mahigit 150 katao ang apektado nitong sunog sa isang informal settlement sa barangay Talabados sa tabing dagat, Bacoor, Cavite na nagsimulang sumiklab pasado 7 a.m. Ayon sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang 60 kabahayan yung nilamon ng apoy at tinataya na 375,000 piso ang mga naabong ari-arian. Itinaas pa sa ikalawang alarma itong sunog bago naapula kaninang alas 8:41 ng umaga. Halos 2 oras tinupok ng apoy yung hilera ng mga kabahayan dito na pawang gawa sa mga light materials. Sa impormasyon ni Anastasio Hanaban ng Barangay Justice, isang bahay yung bigla na lamang naglagablab dahil umano sa faulty wiring. Pero patuloy pa yung investigasyon ng Bureau of Fire kung ano yung sanhi ng sunog. Wala pa rin naisatan na nasawi o nasugatan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Daming Bayan. Ang mga kababayan natin, ako kahit po hindi na mainit ang panahon, ingat-ingat pa rin po tayo dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari yung mga katulad nitong insidente at nakakaawa yung mga pamilyang apektado. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan. Sabi dito ni Wilbert Cadema, evolution sa Imbornal, sabi niya. Yung sa Makati ba ang tinutukoy mo, Wilbert? Yung babaeng nag-viral na lumabas dun sa, alam ko binigyan siya ng 80,000 pang puhunan para makapag-start siya sa kanyang buhay. Para meron siyang 80K. Kaya sabing, nung nakaraan nga parang katuwaan lang. Sabi ko pasok po muna ako sa drainage. Wala ako pa po ng biro lang. Pero alam mo, nakalulungkot na may mga ganong eksena dito sa atin. Sabi dito ni Julio Soriano, pansin ko lang, ano ba saysay ng Pangulo kung Senado lang ang masusunod kahit sa appointment nila. Yan ang damdaming bayan ni
tawag dito, Jules Soriano. Ayan, sabi niya yan ang announcer de Bayas, pag may ginawa tama ang gobyerno pinupuri, di yung tama o mali, tinitira pa din. Syempre po, Sir Julius, kapag maganda, i-comment natin yan. And of course, hello din kay ang dami yung nagko-comment dito Ayan, sige mamaya, babalikan natin yung mga nagko-komento. Pero alam mo, may kino-complaint dito yung isa nating kasamaan. Mamaya nga, puntahan nga muna natin mamaya si Eric Dastas mamaya pag nakausap ko. Meron kasi siyang nirereklamo, mukhang meron silang naging event. Tapos ipinauwi daw sa kanila lahat ng basura. Saan ba ito, Eric Dasta? Sabi niya, grabe ginawa sa amin. Nag-event kami kagabi, lahat ng basura ipinauwi sa amin. Okay. At ang sabi ay meron silang patakaran na lahat ng basura ay ang magtatapon ay ang client. Sobrang unfair nila. Paano kaya kami naka-Amerikana at barong? Pag-uwi may dala kang bundok na basura. So meron pala silang wala ba kaming pinirmahan o dun sa kontrata ninyo ay wala bang nakalagay? Anyway, sige, mamaya alamin natin. Kung parte ng rules baka sabihin sa atin alam nyo namang yan ang patakaran. Pero medyo may punto ka naman. Pero mamaya alamin natin. Sa mga kahapon, may mga report tayo na natanggap mula sa ating mga reporters dyan sa Mindanao, dito sa area ng Samar. At ngayon naman, dito naman sa may area ng Masinloc, Zambales, mayroon pong nakita dyan, nakita ng mangingisda halagang 1.5 billion pesos na umano'y shabu. Ayan, sa dagat po ito kasi mangingisda ang nakakita. 10 mangingisda mula sa Bataan, nakadiskubre sila ng 10 sako. Grabe, ang dami nito 10 sacks of shabu. At ito ay according po sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nagkakahalaga po ito, ang value nito tinatayang nasa 1.5 billion pesos, palutang-lutang dyan sa may karagatang bahagi ng Masinloc dyan po sa Zambales. Ito daw po ay nakita ng mga mangingisda nung May 29 at itinurn over sa authority, sa mga otoridad kahapon. Lunes po yan, June 2. Nasa loob po ng 10 sako. At ito po ay 223 na assorted vacuum-sealed transparent plastic packs at naglalaman po ito ng mga illegal na droga. Ayon po sa hiwalay na statement naman ng Philippine Coast Guard, nakatanggap sila ng report tungkol nga dito sa sako ng umano'y hinihinalang narcotics mula sa mga natagpuan ng mga fishermen. At dahil nga takot syempre yung ating mga mangingisda, kung ba na makakita ng sako-sakong shabu, illegal na droga. Ito nga po ay inireport nila at ngayon nga po ay nasa PDEA na ito. Grabe yung mga tawag dito sa kanila, mga drug lords, yung mga suppliers, yung mga nagdadala ng droga, nagpapasok ng droga dito sa Pilipinas. Hindi kasi kayang maipasok agad-agad yan kung via air o kung sa eroplano man nila idadala. Minsan po kasi 'di ba, yung parang nagkakaroon tayo ng yung mga tao kung saan nilalagay sa katawan nila para lang makapagpadala sila ng droga sa ibang bansa. Nilalagay yan sa katawan ng tao. Yung iba naman nilalagay sa mga goods, sa mga produkto. Ngayon po, parang kung titingnan natin, mas nagiging madali sa kanila. Yung mga droga, pinapalutang lang nila sa dagat. May specific area lang sila na nandoon. At parang yun yung nagiging kalakaran para maipasok sa Pilipinas yung droga. Kasi ang laking halaga neto. Tapos nasa dagat mo makikita. Alangan namang karga mo, inilaglag mo lang doon. Wala, trip ko lang, 'di ba? Sino bang gagawa na ganun? Wala. So dapat yung mga ganito po tumatalamak na naman, bumabalik na naman. Meron na naman ulit. Bakit? Siguro lalo na ngayon
may mga bagong upong opisyal tayo, mas paigtingin natin ang pagbabantay at nang mapigilan yung pagkalat ng mga ganitong uri ng mga illegal na gawain na nakasisira hindi lamang po sa buhay ng mga tao. Of course, marami pong naapektuhan. Alam naman natin ang epekto ng illegal na droga kapag nalulong ang isang tao sa ganyan. Magbabalik tayo sa ating pang mga reports. Ilan pa pong mga balita mula sa ating mga kasamahan, issue na ating tatalakayin dito sa ating programa. Pilipinas ang oras, 17 minuto makalipas ang alas 10. This time check is brought to you. Damdamin Bayan. Ang oras po ay 9:23 na ng magandang umaga. Tayo po ay nagbabalik sa programa. Minus lang kay Mayor Dayo Makalma, nakakasama nyo pa rin po. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Pa sa mga kababayan pala natin, reminders, lalo na dun sa mga mahilig mag-share ng kung ano-ano. May paalala po ang Department of Health. Mayroon po kasing kumakalat nitong weekend, kumakalat na impormasyon na mayroon daw tayong lockdown o planong lockdown umano dahil po dito sa mga kaso ng Mpox o yun pong monkeypox. Dahil sinasabi po nila na kumakalat at magkakaroon ng possible na lockdown. Yan po ay fake. Hindi po yan totoo. Paalala dun sa ating mga kababayan dahil may mga nakita rin akong mga nag-share. At siguro panawagan na din sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Iwasan natin yung, di ba yung meron tayong memories, yung parang exactly 1 year, 2 years ago today, ganyan. Katulad nung nakaraang week, yung nag-declare ng lockdown dahil enhanced community quarantine, ECQ, yung mga ganon, di ba? Panahon po yun ng COVID-19 pandemic. So may mga tao na, I don't know if nakakahanap sila ng parang they find it na masaya, happy, fun for them. Pero hindi po magandang tingnan na i-up-upan natin tapos may mga nakalagay, may mga caption pa na ay buti na lang ganito, buti na lang naka-work from home ako, may mga ganon sila na parang ina-up nila yon. Though yes, it's a previous news nung mga nakaraang taon pa po yun. Pero nagkakaroon po kasi ng misunderstanding yung tao na parang kapag kaunang nabasa mo, ano to? Bakit may ganito? So parang kailangan mong magbasa ulit. Doon po papasok yung reading comprehension at pagdo-double check ng information. May mga ilan kasi nag-i-screenshot, tinatanggal yung date kung kailan posted yung ganon, tas ire-repost nila for the clout, for the views. Para kumita siguro, yung iba gusto lang magbida-bida, 'di ba? Hindi po magandang gawain yung ganon. So, let's avoid sharing fake news o kaya misinformation and disinformation. Kasi po may mga kababayan tayo na hindi naman natin nila lahat na kung ano lang mabasa, naniniwala. Okay, kahit hindi lihiti mo yung nag-share, kahit kung sino lang na nag-share dyan na trip-trip niya lang sa buhay, 'di ba? May iba kasi na parang pinopost nila yon in a way na tingin nila nakakatawa for fun. So for entertainment, yung ganung bagay na they find it na parang entertaining na hindi naman talaga siya entertaining. So yun po, marami ang mga ganon at sana hindi tayo gumaya sa kanila. Bilang mga responsible Filipino citizen, huwag na tayong gumaya doon sa mga kababayan natin na ang gustong-gusto lang talaga nilang makahanap ng atensyon online kung ano nung kabulastugan, kalokohan, ginagawa online. Tapos kapag ka na-call out, umiiyak, diba? Iyakin. So, gusto mo ng atensyon ngayon, nung mayroon ng maraming atensyon sa'yo at binabash ka na ng tao, bigla kang ngangawa-ngawa, diba? Tapos bigla kang sabihin mo for entertainment lang naman yon, ganito, ganyan. Hindi po ganon. Kapag kayo mga news or mga mga balita, impormasyon, alam po nating malaki magiging epekto hindi lang po sa inyo kundi sa atin sa buong bansa o sa bawat isa. Wag po nating gawing katatawanan at wag tayong mag-share ng mga fake na balita. Hindi po maganda yon. Samantala po nga muna natin ang camera kasi chill lang tayo. Tuesday pa lang, dapat makalma lang. Tuesday, parang gusto kong mabad trip doon sa mga, ang hilig kasi nila mag-share talaga, magugulat ka, ano to, diba? Parang yung mga friend mo sa Facebook, minsan gusto mo lang i-unfollow. Kasi walang substance, walang kasustansya.
mga pinag-share nila. Minsan talaga maganda din yun, mag-social media detox ka. Yung hindi mo na lang titingnan yung mga post ng mga friends mo kasi yung ilang friends mo, hindi mo alam kung kulang ba sa pansin o kulang sa gatas ng ina. Nakakaloka. Pero ito na muna, desisyon na pansamantalang suspindihin ang pagsisimula ng EDSA rebuild. Umani naman daw yan ang suporta dyan sa Kamara. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Bago sa report ko, Sister L, masasabi ko lang, I feel you. Ayan, di ba, Manang Milks? Diba? Mga papansin. Oo, kasi di ba, kasi tayo mga taga-media, marami tayong kaibigan na kukulitin tayo. Totoo ba? Totoo ba na merong lockdown? O totoo ba itong balita na to? Kaya kasama tayo sa pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon. Yes. Maganda yung komentaryo mo, Sister L. Anyway, dito sa Kamara, sinusuportahan nga ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang pagsimula ng EDSA Rebuild Project para bigyang daan ang mas maganda at epesyenteng plano. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative-elect Brian Yamsuan, patuloy ito na nakikinig ang Pangulo sa sentimiento ng publiko. Sabi ni Yamsuan, hindi kwestiyon ang layunin na ipailalim sa rehabilitasyon ng EDSA para maging komportable at maayos ang ating mga pagbabiyahe. Pero anya, mas tama ang desisyon ni Pangulong Marcos na gumamit ng modern construction techniques para mapabilis na makompleto ang proyekto. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 3.5 billion pesos kada araw ang nalulugi sa ating ekonomiya dahil sa sobrang traffic dito sa Metro Manila. Bago sinuspindi ni Pangulong Marcos ang proyekto, nakaschedule sana sa June 13 ang pagsisimula ng EDSA Rebuild mula Pasay City hanggang sa Shaw Boulevard segment at inaasang matatapos sa 2027. Ako si Milky Rigunan para sa Yes, Sister L. Kumusta ang reaksyon ng mga kongresista dito sa impeachment laban kay VP Sara kanina? Mayroong panayamang 2x2 kay Senate President Cheese Escudero. Ano ang kanilang saloobin ngayon? Dahil 28 Congress na ang sabi ni Senator Cheese, sa kanila na ang bola after this. Alam mo, nalulungkot, disappointed. At kahapon, for the first time, ay nagpa-ambush interview si House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya nga, ang bola ay nasa Senado na. Nirerespeto nila na narisked. Supposed to be dapat kahapon ang readings ng articles of impeachment at ang sabi ng Senate President, hindi, June 11 na lang kasi unahin natin mga legislative measures. Ang sabi ng liderato ng Kamara, nire-respeto nila. Tama nga naman. Kasi nga ito ay resulta ng kulong na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos na LEDAC noong Webes sa Palasyo ng Malacanang. Ang sabi ng Pangulo, meron pa tayo mga natitira na mga LEDAC bills na dapat aksyonan. So ang tugon dito ng Kamara, o sige, sang-ayon kami sa Senado na ito muna. Pero pagdating naman sa impeachment, dapat naman daw pag ito ay sinabing June 11 ang pagbasa ng articles of impeachment, dapat naman daw ay sundin ang sabi naman ng House Speaker. So hindi masaya pala. Hindi sila medyo hindi masaya hindi masaya. Ayoko na mag-comment. At nasa Senado na ang bola kung ano ba ang mangyayari na sa impeachment trial, kung magpapatuloy, kung tatawid sa 20th Congress. Magandang umaga, Sister L. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat. Magandang umaga, RH12, Milky Rigunan. Sabi dito ni Van Life Pinoy, damdamin ni Van Life Pinoy, delaying tactics ni Cheese, political move. Sabi ni Bixby, seems the tide is turning in the favor of the Vice President or towards the Dutertes. Yan ang damdaming bayan ng ilan sa ating mga kababayan. Sige nga, mag-comment kayo. Alamin natin ang inyong damdamin tungkol po dito sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Standby ka lang, RH6 Sherwin Alfaro. Mayroon pong paglilinaw ang AirAsia move sa Malaysia. Kung maalala nyo po, ang DOTR mayroon silang statement kahapon na plano nilang kasuhan ng economic sabotage
ang AirAsia move dahil po sa umano'y issue ng overpricing. Yan po ang sinabi ng kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon. At yun ay kanilang plano. Pero ang side naman ng AirAsia move, alamin natin dahil meron silang paglilinaw sa issue na yan. Ang detalye balita mo, RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Sister L, naglabas ng paglilinaw ang AirAsia move sa Malaysia na hindi nila minamanipula ang pricing at wala rin silang kakayahan para mag-manually input ng naturang presyo. Ang presyo na makikita umano sa move app ng AirAsia ay mula mismo sa kanilang third-party supplier na siyang nagsusupply ng airline tickets sa iba pang mga online travel agencies tulad ng Traveloka, Kiwi at ng Agoda. Ayon kay AirAsia Move CEO Nadia Omer na kanila na ring tinawagan ng pansin ng third-party supplier kaya itama ang presyo nito na matapos na daw na di umano nga magkaroon ng problema sa sistema. Kaya wala rin umanong nakabili sa AirAsia Move app ng ticket ng naturang halaga na napakataas na presyo. Handa naman umanong makipagtulungan ang management ng AirAsia Move app sa pamahalaan ng Pilipinas sa pagtataguyod ng patas at abot kayang pamasahe. Gayon din ang consumer welfare and protection ito. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH6, Sherwin Alfaro. Babalikan pa natin ang ilan sa ating mga balita dito sa ating programa Pilipinas ang oras 9:35. Daming bayan. Nakatutok pala sa ating ngayong umaga, nag-message sa akin dito Shout out sa mga taga radyo natin GQ. Saan ba tong si DJ Casper, ayan. DJ Casper Hernando na nanonood sa atin, nakikinig pala sa atin. Isang magandang umaga sa inyo. At shout out natin yung mga nanonood sa ating YouTube. Sabi ni Aldrin Balud, ang social media ginagawa to para sa mabilisang komunikasyon at tawag at sa mga transaction sa business at mga database process to be fast sa work na hindi ka pupunta sa lugar pero ginagawa rin ng mga iba parang palengke or chismisan yata. Mga ayaw dinadaan na sa social media, siraan, ayan. Okay. So, sige na nga po. Mamaya, babasahin natin ulit yung iba pang mga... shout out pala, magandang umaga. Diyos marahin na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na dyan sa Albay. Shout out sa mga taga Uwas, Albay. Pero eto nga muna kanina, kung nare-recall nyo po, yung napakalaking halaga ng shabu na nakuha ng mga natagpuan ng mga mangingisda dyan sa may Masinloc po, sa karagatang bahagi ng Masinloc sa Zambales, worth 1.5 billion pesos po ito. Alamin nga muna natin na ito ay nasa PIDEA na, pero alamin natin kung ano ba yung follow-up report dito, saan ba to nang galing itong mga illegal drugs na ito. Nasa atin pong linya ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, si Attorney Joseph Kalulot. Attorney, good morning po. Welcome po sa programang Damdaming Bayan dito sa DZRH. Ito po si Sister Ella. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig po sa ating palatuntunan. Opo. Attorney Kalulot, sir, ito pong binabanggit ko po na natagpuan ng mga mangingisda po na worth 1.5 billion pesos. Napakalaki po nito, no? At nakalagay pa sa sako pala itong mga drugs na ito, yung shabu po. Nasa possession na po ba ito ng PIDEA ngayon? At ano po ba yung mga nakita nating label? Saan kaya ito possible nang galing? Tama ako kayo dyan, sister. Yung mga nakuha ko kasing suspected shabu, iba-iba yung packaging ho niyan. Yung iba,
nakapackage ho sila na frozen durian. Yung iba naman ho, tsaa. Base ho sa ating mga profile nung mga nasabat ko natin noon na mga shabu, yung packaging na ganyan po, maaaring manggaling po sa Golden Triangle area. Yan po ang tinitignan ho natin ngayon. So, ito pong, dahil po nasabi nyo nga po, iba-iba yung packaging. Kumbaga, pag sa unang tingin mo, akala mo produkto lang na katulad nun, durian ang label, ano? Pero hindi pala, drugs pala. Attorney, ito po bang mga drugs na ito na nakuha ng mga mangingisda? Is this the first time po this year na ganito po kalaki yung may nakuha pong ganito? Or previously po, pagpasok ng taon, may mga ganitong incident po ba na hindi lang po natin na pagtutuunan ng pansin or na ire-report po sa media? Isa yung kung sa laki po, itong taon ito yung pinakamalaki na recover ho galing sa karagatan. Salamat nga kami sa mga mangingisda. Please, ito nakikita na natin yung resulta ng tinatawag nating demand reduction activity sa ating mga fisher folks. Kasi ang PIDEA, together also with the Philippine Coast Guard, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga mangingisda natin na kung meron ho silang ma-recover dyan sa mga karagatan, ipagbigay alam agad sa Philippine Coast Guard o kaya sa PIDEA. So ito na yung resulta niyan. So pakikita ho natin na epektibo yung ginagawa natin paglapit sa mga mangingisda dahil nga naman isa ho sa paraan kung saan nais ipuslit ang illegal na is through our vast coastlines, yung ating mga karagatan. Yan po sinusubukan ipuslit po sa ating bansa. Kaya malaking tulong ho yung ginagawa ho ng ating mga mangingisda na kung meron silang nakikita na posibleng illegal na droga, tina-turn over ho sa atin. Attorney, ito po ba ay lahat shabu or na-check na po ba, na-double check na po ba ng PIDEA? Iba-ibang klase po ba ng drugs to o shabu lang po lahat yung laman nitong 1.5 billion po kasi ito There are all suspected shabu kasi wala pa ho yung laboratory result. Gagawan pa kasi ho yan ng analysis, quantitative at qualitative analysis. So ang laboratorio lang po natin ang maaaring magsabi na definitely shabu yan. Pero sa ngayon, base sa itsura, posible. Kaya sinasabi natin suspected shabu pa lang po. Okay, suspected shabu. So may possibility na baka mixed din to, no? Iba-ibang klase ng illegal drugs. Pero close po ang inyong you're working with the Philippine Coast Guard, and nabanggit nyo nga rin po yung efforts din ng ating mga mangingisda since sila po ay talaga nagpapalaot at malaki ang possibility na sila yung makakakita ng mga ganito sa laot. Usually po ba, attorney, meron din ba tayong mga reward na binibigay dun sa ating mga mangingisda na nakakakuha po ng mga ganitong illegal na droga or kung ano man pong mga kontrabando dyan sa mga karagatan natin dito sa ating bansa? Yan po ang tinitignan ho natin kung saan sila maaaring mag-qualify. Sana meron tayong may pamigay na reward, pero we cannot specifically say na meron agad kasi may mga parameters so tayong kailangan sundin kung ipapasok po natin sa reward system ng PIDEA at Dangerous Drugs Board gaya ng Operation Private Eye. Pero hopefully yung local government unit din ho natin, sana bigyan din ho ng pansin yung ating mga mangingisda na yung efforts na ginagawa rin ng mga ito, hindi lang ito yung paghuhuli ng isda, kundi kasama na yun dyan yung pagiging vigilant po nila. So gagawan din naman ng paraan ng PIDEA at naghahanap po tayo ng kung saan sila makakuha ng reward. Pero sana rin ang local government unit bigyan din ho ng karampatang reward din itong mga mangingisda po natin. Opo, kasi malaking bagay, lalo na ito po ay hindi lang naman kokonti, napakalaking halaga. Imagine kung ito po ay nakalusot at naikalat, na-distribute, na idala sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Marami na namang buhay ang masisira ng mga ganitong klase. Illegal drugs kasi problema natin, hindi pa rin mawala-wala. And speaking, hindi pa rin po mawala-wala. Attorney, ito po bang drugs na ito, ano po ba yung way ng pagsira ng PIDEA dito?
Meron ho tayong partner na isang thermal facility o dyan sa may 13 Martires. Pagka meron na po tayong court order for the destruction of these dangerous drugs, dadalhin po natin yun doon sa thermal facility para ho masunog at hindi na ho magamit. Opo. Ako kasi mayroon pong nag-comment dito to educate our viewers and listeners po, Attorney Kalulot, sir. Kasi sabi nila, bakit hawak-hawak ng PDEA? Saan nila dadalhin yun? Yan po ay sinisira, pero kailangan ng court order, Attorney, di ba? Para po isirain ito, totally to destruct, para hindi na mapakinabangan kasi baka ma-recycle kapag hindi na properly disposed. Tama ho kayo. Ang proseso kasi ng pagsira po ng droga very technical. So from the point kung saan ho yan na-confiscate o na-seize, may mga markina ho yan, ini-inventaryo, tapos dinadala ho yan doon ho sa ating laboratorio for analysis. Once na napunta yun sa laboratorio, hawak na ho yan ng ating evidence custodian, hindi na ho pwedeng galawin yan ng kahit sino man, kahit po ang ating Director General, hindi niya maaaring galawin yan unless there is a court order for that item to be brought to the court para ipresenta sa korte during the hearing. And it is also the courts who will give the order for the destruction. Kaya po, yung mga haka-haka po ng mga tao na baka ma-recycle, napakalabong mangyari po yun. Dahil very strict po ang batas sa handle po nung ating tinatawag na dangerous drug. At least malinaw po, very clear. May process po kasi munang pagdadaanan bago po yan sirain, parang totally to destruct the illegal drugs. So, dun po sa mga kababayan natin, at least po malinaw na explain ni Attorney Kalulot. Pero Attorney, eto lang kasi ngayon po, katulad nito, malaking halaga tong illegal drugs na nakuha ng mga mangingisda. Mayroon po bang mga measures na ginagawa ang PDEA and other law enforcement agencies para po bantayan yung atin pong mga karagatan? Kasi paano ba napupunta yung mga ganito pong droga? Paano nila yun nadadala doon? Ito ba ay nasa container shipment, nilalagay lang doon? Mayroon po ba tayong kumbaga pattern na tinitingnan, na monitor kung ano yung ginagawang galawan nitong mga to para maipasok ng yung droga dito sa karagatan ng Pilipinas? Marami hong mga paraan ang ginagawa nito mga nais mag-push ito. Yung iba, dyan ho sa karagatan, yung mga iba naman, mail and parcel, yung iba ho, mga cargo, through our customs sa mga ports ho, dun sinusubukan ni Puslit. So, iba-iba ho yung mga paraan. Ngayon ho, yung ganitong modus ho, gaya ng nais nilang ipadaan sa ating karagatan, tuloy-tuloy naman ho ang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard together with the PDEA personnel, kasi meron din naman ho tayo mga seaport interdiction units. So may mga teams ho tayo dyan sa mga bawat port, mga major ports ho natin, may mga teams ho ang PDEA dyan. Kaya minomonitor din ho natin yung mga pinagdadaungan ho ng mga barko. Meron po tayo mga A9 unit po dyan na kung sakali man nagkakandak po tayo ng mga random inspection, random sweeping ho, nung mga bagahe, nung mga barko, mga sasakyan na dumadaan ho dyan. So patuloy naman ho ang ating pag-surveillance sa areas po na yan. Alright. Attorney, maraming salamat po at mabuhay po ang PDEA. Maraming salamat ho. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay din po kayo. Daming bayan. Maraming salamat si Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Babalikan pa po natin ang ilang mga balita at mayroon pa tayong commercial daw. Pilipinas ang oras, 9:52. Daming bayan. Nagbabalik po ang programang Damdaming Bayan. 5 minuto na lang, 10:00 na po ng umaga. Bago sa balitang negosyo ni Miss Sofia Gans.
mukhang merong mga malulungkot dito kasi yung mga gumagamit ng mga online, yung mga e-wallet, yung mga bank transfer, lalo na yung mga walang time magpunta ng bangka dahil magkakaroon na daw po ng permanent na yung 10 pesos na bayad sa paggamit ng InstaPay. Ayan. So, magiging permanent. Ay, si Miss Grace Sansano, may pinapatanong sana kanina, hindi umabot kay Attorney Kalulot, Pinapatanong niya pala kung yung natagpuan sa karagatan ng Zambales ay may kaugnayan din sa dyan daw sa mga nakuhang droga sa may Angeles City na umaabot din ng 1.1 billion pesos. Ito po ay 2 weeks ago. 2 weeks ago. So, oo nga, maghalos dikit lang, ilang lang yan, 2 weeks. So, tapos next naman sa Zambales, meron na naman. Mukhang napapadalas itong mga naglulutangan sa dagat ng mga illegal na droga. Mukhang kailangan nating masigpitan na bantayan, actually hindi lang sa mga karagatan, yung iba, mga parcel na banggit kanina ni Attorney Kalulot. Kumbaga lahat ng klase ng pwedeng di-disguise dun sa kontrabando, sa shipment nila, gagawin nila para lang mailusot yung mga illegal na droga, maipasok dito sa Pilipinas. Nakalulungkot pero sana mas paigtingin pa ang pagbabantay para hindi na po mas kumalat pa. Kasi isipin nyo na lang itong 1.5 billion pesos na illegal na droga na ito na allegedly ay shabu. Kung yan po ay matagumpay na nakuha at naipakalat sa iba't ibang panig ng bansa, dami-daming buhay na naman ang masisira. Negosyo nila yan, pero yung negosyo nila ay nakakasira ng buhay. Hindi lang po ng isa, dalawa, kundi marami. At ang masakla pa dyan, mga kabataan ang madalas na nabibiktima. Pero sa balitang negosyo ni Ms. Sofia Gans, 10 pesos na fee sa paggamit ng InstaPay, ginawa na daw po yan permanente. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Ms. Sofia Gans. Sofia. Ginawang permanente ng BPI ang 10 pesos InstaPay transfer fee mula sa dating 25 pesos dahil sa malakas na demand mula sa kanilang users. Ginagamit ng InstaPay para sa interbank fund transfers na ginagawa sa pamamagitan ng BPI mobile application. Ayon kay BPI Head of Consumer Banking Maria Cristina Go, nagkaroon ng pagtaas ng transaksyon sa online at mobile banking channels kasunod ng promotion ng 10 peso InstaPay transfer fee noong buwan ng Marso. Unang inintroduce ang 10 peso transfer fee bilang promotional rate upang hikayatin ang customers na gamitin ang kanilang digital platforms. Dagdag ni Go, ito'y bahagi ng kanilang commitment na maghatid ng convenient, secure at cost-efficient na digital service. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 7 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. At sa balitang yan ni Miss Sofia Gans, yan na po ang kabuuan ng ating programang Damdaming Bayan. Ngayong June 3, araw po ng Martes. Maraming salamat sa mga sinamahan tayo sa programa. Kahit wala sila kay Mayor Deo Macalma, maraming salamat sa hindi pag-iwan sa ere. Masakit maiwan sa ere. Ay, humugot. Baka sabihin ninyo kung ano-ano naman yung hugot ko sa buhay. Pero thank you so much po sa mga nagkomento, mga sinamahan tayo, nagpahayag ng kanilang damdaming bayan sa ating mga issue, mga balita na pinag-usapan sa programa. Ay shout out kay, ano ba pangalan nito? Si Aldrin Balud. Sorry, malabo ang mata ko. Hindi ko masyadong makita. At shout out din kay Bentong. Ayan, sabi niya nagpaparamdam daw si Michael Yang.
At yun na po ang kabuuan ng programa ng Damdaming Bayan. Of course, sa pangalan pa rin po ng ating mayor ng Star City, na sila kay Mayor Deo Macalma. Ito naman po ang Vice Mayor ng Star City. Humahalili. Hindi naman humahalili. Nagme-main anchor lang ngayon. Pero syempre kasama nyo naman ako dito sa programa Lunes hanggang Biyernes. Ito po si Sister L. Aline Apit. Ingat-ingat sa mga kababayan natin. Paulan-ulan na po. Sa mga bumabiyahe, chill-chill lang, makalma lang. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Kasama ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Stay safe. God bless everyone. Pilipinas ang oras. 1 minuto makalipas ang 10:00. This time.